How to find the six trigonometric ratios of angle T given the right triangle TRY. Angle R is the right angle. Ano ba itong six trigonometric ratios? Simulan natin sa SOHCAHTOA. Ano ba ibig sabihin ng SOHCAHTOA? So, ito yung formula na ginagamit para mas madaling masaulo yung formula ng 6 trigonometric ratios natin sa first 3. So, ang first 3 ng 6 trigonometric ratios natin ay ang sine, cosine, tangent. So, yun ay stands for sine equals opposite over hypotenuse. Yung ka naman ay cosine equals adjacent over hypotenuse. At yung TOA naman ay kay tangent equals opposite over adjacent. So, kahit sabihin nyo lang SOHCAHTOA, so mabilis nyo masosolve yung first 3 ng ating trigonometric ratios. Ang abbreviation ng sine ay SIN. Sa cosine naman ay cos o COS. Then, ang tangent naman ay TAN or tan. Ang last 3 naman ay ang cosecant, secant, cotangent. Ang mga to ay mga inverse lang ng first 3 natin. So, ang cosecant ay inverse ng sine, ang secant naman ay inverse ng cosine, at ang cotangent ay inverse ng tangent. So, pwede nating i-derive ang formula ng last 3 trigonometric ratios as cosecant equals, baliktarin lang natin yung sa sine, magiging hypotenuse over opposite naman siya. Ang secant naman, so baliktarin mo yung sa cosine, kung saan magiging hypotenuse over adjacent siya. And then yung cotangent naman, baliktarin mo lang yung tangent, magiging adjacent over hypotenuse naman siya. Ang abbreviation naman ng cosecant ay CSC. Then, ang sa secant naman ay sec or SEC. Then, ang cotangent naman ay COT or cot. So, again, pag may nakita kayong ganyang symbols, so binabasa yan. So, yung sin as sine, yung cos, cosine, tan, tangent, CSC, cosecant, sec, secant, cot, cotangent. Then, yung opposite and hypotenuse din adjacent naman, ang abbreviation niyan ay opposite ay OPP or op. Then, sa hypotenuse naman, ginagamit yung HYP. Then, sa adjacent ay ADJ. Mula na natin, hanapin ang 6 trigonometric ratios. So, umpisahan natin sa first 3, yung sine, cosine, and tangent. So, paano ba hanapin ang sine? So, titignan mo lang ano yung opposite and then ano yung hypotenuse sa given triangle. So, tandaan natin na hinahanapan natin ay angle T. So, titingin tayo, sino ba ang opposite side ng angle T? So, yan, si 3. Then, sino ba ang adjacent side ng angle T? So, yan, si 4. Then, laging tandaan na ang hypotenuse ay opposite ng 90-degree angle or yung right angle natin. Ayan, na-label na natin sino yung mga opposite side, adjacent side, at yung hypotenuse sa given right triangle. So, therefore, opposite side of angle T is side RY, which is equal to 3, and adjacent side of angle T is side TR, which is equal to 4. Then, the hypotenuse is side TY, and it is equal to 5. Hanapin na natin ang first 3. So, isa-substitute lang natin yan kung ano yung mga given values sa opposite side, adjacent side, and hypotenuse. Sine angle T equals 3 as the opposite side. Then, the hypotenuse is 5. So, 3 over 5. So, hindi na siya ma-reduce. There is simplest form na proceed na tayo sa cosine. So, cosine naman, adjacent ay 4. Then, ang hypotenuse ay 5. So, lagyan natin. So, simplify na din siya. Then, proceed na tayo sa tangent, which is opposite.
over adjacent. So, opposite ay 3. Then, ang adjacent naman ay 4. So, simplify na din. So, ayan na yung first 3 ng trigonometric ratios natin. Ngayon, punta naman tayo sa last 3 kung saan yung mga inverse. So, sa cosecant naman, baliktarin lang natin yung sign. Magiging 5/3. Then, sa secant naman, baliktarin lang yung cosine, so magiging 5/4. Then, sa cotangent, baliktarin lang natin ang tangent, which is 4/3. So, kahit hindi nyo na yan gawing mixed number, consider na yan as final answer. As long as simplest form siya. Ibig sabihin, ang highest common factor lang ay 1. Or ang GCF ay 1. Okay, that's it. So, try naman hanapin ang trigonometric ratios ng angle Y. Comment nyo lang ang mga sagot ninyo. Bye!